Isang kakaibang bagay sa labas ng ating galaxy ang na-discover ng mga scientists. Ano kaya ang mayroon dito? At bakit ngayon lang ito natuklasan? Yan ang ating tatalakayin sa video na ito. Magandang araw kapatid, isa na namang video ang inyong mapapanood. Kung bago ka pa lang pala sa aking channel ay huwag mong kalimutang i-share at mag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. Ang Red Monster Galaxies ay isang bagong klaseng galaxies na natuklasan kamakailan lang gamit ang James Webb Space Telescope, JWST, noong Nobyembre taong 2024. Tinawag silang Red Monsters dahil sa kanilang malalaking sukat, napakalalakas na star formation, at ang kanilang deep red na kulay na makikita sa JWST infrared images. Bakit sila tinawag na Red Monster? Unang-una, red dahil sobrang dami nilang interstellar dust, alikabok, na nag-aabsorb at nagpa-block ng light. Ang nakikita sa JWST ay hindi ordinaryong visible light kundi infrared light, na kaya pa ring makita ang mga objects kahit natatabunan ng alikabok. Pangalawa, monster, dahil sa kanilang enormous mass at laki. Ayon sa mga siyentipiko, ang bawat Red Monster Galaxy ay may mass na halos 100 bilyong beses ng mass ng ating araw, Sun, o halos kasing bigat ng ating sariling Milky Way, pero nangyari ito billions of years earlier kaysa expected. Ang universo ay halos 13.8 billion years old. So ang mga galaxy na ito ay mula pa 12.8 billion years ago, noong bago pa ang universe. Ito ay malaking issue para sa mga cosmologists kasi hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganito kalalaking galaxies sa ganung kaga. Ang common na modelo ng universe ay nagsasabing dahan-dahan lang dapat ang paglaki ng mga galaxies, pero itong Red Monsters ay nag-evolve ng sobrang bilis. Paano nila ito nadiskubre? Ang James Webb Space Telescope, JWST, ang may malaking papel sa discovery na ito. Compared sa Hubble Telescope, ang James Webb Space Telescope ay mas sensitibo sa infrared light, kaya mas kaya nitong makita ang mga sinaunang bagay sa universo. Nung nag-scan ang James Webb Space Telescope ng ilang parte ng kalangitan, napansin ng mga astronomers ang tatlong sobrang maliwanag at pulang galaxies. Sa una, akala nila malalapit lang ito, pero nang masuri nila ang data, lumabas na sobrang layo pala nila at sobrang tanda na. Anong kakaiba sa kanila? Bukod sa laki at kulay, ang rate ng star formation sa Red Monster Galaxies ay sobrang taas. Ayon sa mga siyentipiko, gumagawa sila ng bagong stars ng 10 sa 100 times faster kumpara sa ibang galaxies sa parehong panahon. Ibig sabihin, habang ang ibang galaxies ay nagsisimula pa lang mag-form ng stars, itong Red Monsters ay nagsisiksikan na ng milyon-milyong bituin sa loob ng ilang milyon lang na taon. Sa simpleng analogy, kung ang ibang galaxies ay nagsisimula pa lang magtanim, itong Red Monsters ay may full-grown jungle na agad. Bakit importante ang discovery na ito? Isa, binabago nito ang ating pagtingin sa universe. Akala natin noon, mabagal ang galaxy formation, pero lumalabas na may ibang region ng universe kung saan mabilis ang growth. Dalawa, challenging sa existing theories. Kailangan ngayon ng mga astrophysicists na i-update o i-reconsider ang mga modelo ng universo at galaxy formation. Possible bang mas marami pang ganitong Red Monsters ang di pa natin nadidiscover? Tatlo, nagsisimula ng bagong tanong. Saan galing ang sobrang daming gas para bumuo ng ganong kalalaking galaxies? At paano sila nabuo nang walang masyadong interference? Ang discovery ng Red Monster Galaxies ay sobrang exciting para sa scientific community. Isa itong paalala na kahit gaano nakarami ang alam natin tungkol sa universo, marami pa rin tayong hindi alam, at madalas, ang mga bagong discovery ay hindi lang sumasagot sa mga tanong, kundi nagdadagdag pa ng mas marami pang misteryo. Sa madaling salita, ang Red Monsters ay parang cosmic plot twist. Akala mo alam mo na ang kwento ng universe, pero may bago palang chapter na hindi mo pa nababasa. Ikaw ano sa tingin mo? Ano pa kaya ang maaring ma-discover ng James Webb Space Telescope? Comment mo lang ang inyong opinyon.